ipabasa. Sa katunayan nga, medyo nagpadala na naman ako ng yearly ko na kasi nagiging karidad ba? Kami ang nagtatapos na pakain sa pabasa ng community. Kaya nung marinig kong nagpabasa ka, parang naalala ko ko. Lagi ko naalala sa Pilipinas eh. Kasi yung una naming umpisa naman magpabasa, inumpisa niya na kasi siyang kami magkakapatid, inumpisa sa panganay ang dedication ng year na yon. Ako ang panganay. Kaya nung binanggit na may pabasa ka, naalala ko aking ina. Ako din, nanay ko naalala. Kasi meron kami talagang pabasa niyan, yearly. Ngayon, nung nahinto yun, nung namatay din yung kapatid ko na naiwan sa bahay na nag-alaga kay mama. So wala na. Ang nangyari na lang, nagkaroon na lang kami parang family reunion every December, 28 ng December. Pero yung pabasa na putol. Kasi nga, puro na kami halos nasa labas. Mga anak-anak naman namin. Hindi na rin masyadong. Kamukha niyo anak kong panganay, Father. Kasi, na? Kamukha niyo kako anak kong panganay. Mabait din. Mabait din, klaro. Mabait. Ako naman Hindi kasi, totoo Father, mabait. Makita na nila, hindi naman ako yung singer katulad ni Sister Tonet. Maganda boses lang nga na mama ko sa ko. Yung binabasa ko tuwing yung piyesta na ni San Jose, inuumpisan ko ng basa nito, tinatapos ko yung madaling araw ng Biyernes Santo. Okay. Kaya ito, ang daming sulat kung anong taon, yung mga taon na inumpisa ko, 2008. Kasi yung isa pong ganito ko, ibinigay ko dun sa isang kaibigan ko na wala. Kaya nung mapasa akin na yun, sayang luma, magkaiba yung pang antik na yung pasyon na yun. Kaya sabi ko, ano kaya Sister Ton, sabi ni Sister Ganun Mary. naman yung ginawa ng mga Espanyol sa atin. Kung paano ibabahagi yung aral sa paraang mas maiintindihan. Yun. Kaya, yan. Yung pasyon ay isang paraan yun eh. Dahil wala naman lahat merong Pasyon. merong kopya, merong libro, merong mga sinakulo. Yung pagsasadula, di ba? Yung napapanood yung mga sinakulo. Dahil sa mahirap naman magturo ng wala namang mga madaling intindihin. Mga magagaling ang yung Santa Cruz Opo. hanggang ngayon nagpapatuloy pero maaaring mapalitan. Yung iba, pinapalitan dahil commercialized. Ang mga reynang kung sino-sino nang nilalagay na ng mga reyna. Kaya mahalaga rin na maibalik. Oo nga. Nasaan siya ngayon? Nasa atin ho. Okay. Kaya nung sabihin ni Sister Mary na magbasa, maliit kasi yung amin, naisip si Sister Tonet, maluwag. Ayun, kaya sabi ni Sister Tonet, sige, kasi tuwan-tuwa naman ako. Hinanda ko na yung sarili kong magpuyat. Ay, kasi kailangan mabasa rin ito ng buo. May narinig po ako napanood sa TV na, pero yung kay si Soriano ba yun? Yung dating daan? Kasi may nagtanong po sa kanya na ibang religion na sabi niya na bagamat wala daw siya sa Katoliko pero nakikijoin daw siya sa pagbasa, sa pabasa. Ang sagot ni Soriano, magaling, hindi masama. Dahil ang nilalaman ng pabasa ay galing din sa Biblia. Kaya pareho po kayo ng comment yung dalawa. Tama po. Kasi ituloy ko yung dating daan, nabanggit ni Father John kasi yung dating daan parang yan ang unang ng mga apostoles, ng apostles na paano ba pagka-explain niya? Na kasi tinanong namin ba't may parang isda na gano'n yung natin, yung di ba may simbolo Father na parang may isda, yung gano'n, na itanong yun. Tapos yun nga ang paliwanag nga niya na nung panahon ng matay si Christ, hindi pwedeng magsabi, ikaw Kristiyano ka o follower ka ni Jesus. Ganyan. So ang ginagawa ng mga Kristiyano para alam mo na follower ka ni Christ, naglalagay sila ng simbolo na isda doon sa mga dingding. Malalaman ngayon ng kapatiran, ay may pala dyan, may natin kapatid, ganyan.
Eh ngayon, yung dating daan nga, yun ang in-explain. Isda. Yung isda as symbol. Oo. Yung ba, Father? Kasi yung unang simbolo ni Kristo ay hindi naman krus. Aha. Kasi ang krus ay simbolo ng kasalanan, ng parusa, kamatayan. Tama. Di ba? Nakakahiya. Parang pag napao ka sa krus, kinakahiya ka kasi parang isa kang kriminal, isa kang traitor, ganon. Ayaw nila yan. Ngayon, yung mga sumusunod kay Kristo, ang unang simbolo ay isda. 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 May papel ka at Opo, may ballpen po tayo dyan. Ready na. parang may mas ano yun? Pentel pen? Enter pen po, meron din Sige po. nga, mas maganda yung pentel. Ano po ang pen? Hindi, ano ko lang naman yung isda. Kasi hindi lang siya yung ginugol. Dahilan sa, di ba yung mga Kristiyano ay ano sila na, si Jesus. May mga sumusunod siya. Pero napanood ninyo nabasa ninyo sa panahon ni San Pablo. Si San Pablo ay leader, nasa kabilang panig. Siya yung nagpapahuli at nagpapapatay ng mga Kristiyano. Di ba? Kita nga, pinatay si Saint Stephen, unang martir. The first martyr. Oo, di ba? Unang martir, nasa Acts of the Apostles yun. Ibig sabihin, mabasa mo yung conversion ni San Pablo kung paano siya. Sabi siya ang nagpapahuli, tapos siya ang tinawag siya ng Diyos. Naging Kristiyano, naging tagasunod siya ni Kristo. Ibig sabihin, nung time na yun, yung mga alagad ni Jesus ay nagtatago. Nagtatago, di ba? Kahit nga nung hinuli si Jesus, nagtakbuhan eh. Oo. So tuloy-tuloy, pinapahuli, pinapano. Ngayon, para hindi ka mahuli, maparusahan, na hindi mo naman kasi hindi mo alam sa mga tao kung sino yung Kristiyano o hindi. So para malaman mo na Kristiyano, gumuguhit sila ng gano'n. Curtain po. Pag Kristiyano, guguhit ako ng gano'n. Pag Kristiyano ka, guguhit ka ng pag gano'n. Kaya naging isda. Parang As masagot. Oo. yun. Ibig sabihin, Kristiyano ka. So, kapatid kita, wala akong takot na baka isumbong mo ko. Pero kung nagguhit ako ng ganon, na wala kang ginawa, hindi mo naiintindihan. Hindi ka Kristiyano. Kasi kung Kristiyano ka, magsusulat ka ng ganon. Dahil wala kang sinulat, hindi ko sasabihin sa iyo na Kristiyano. Kasi baka isumbong mo. Pero kung nagsulat ka ng ganon, ibig sabihin, Kapatiran. oo, hindi ako dapat matakot sa iyo. Pero maliban doon, merong ang isda sa wikang Griego ay nasusulat ng yan, iktos. Ang kahulugan ng isda. Ang isda sa wikang Griego ay iktos. Kung isusulat mo yan sa alphabet natin, ito ay I, ito ay CH, ito ay TH, ito ay ano to iota, iota, ito ay key, pangalan na yung ABCD, ito ay theta, ito ay epsilon, di ba yung may mga fraternity? Ito ay sigma. S, ito yung F. Sigma. Di ba yung apo? Apo sinusulat alpha, Alpha. P, arrow. Ganito yung apo apo. Kasi ito yung P. Yung pi sa mathematics. Tapos yung O. O kung minsan, dalawa kasi yung O yung omega at omicron. Omega, mega, malaki. Yung micron is maliit. Omicron. Dalawang O yun.
So ito ay iota, chi, theta, upsilon na pwedeng isulat ng U. Ito ay S. So ang ibig sabihin ng ictus ay fish. Ngayon may kahulugan pa siya. May kahulugan siya. Itong I ay Jesus. Dahil sa Greek, sa Latin, wala namang letter J. Kaya ang Henry, di ba, nakasulat? Ang kahulugan ng Henry? Igusum. Jesus. Jesus. Ay, Jesus of Nazareth. Rex. Rex. Sa Latin, ang hari ay Rex. Sa Espanyol ay Rey. Diba? Yung babae ay Regina. Reina, Regina. Yung ano ay Reina. Salve Regina. Ibig sabihin ng Queen. Reina, Queen, Rex. Kaya itong R ay Rex. Tapos ito ay Judaeum, yung Jews. Jesus of Nazareth, King of the Jews. So walang J. Hindi siya Jesus of Nazareth, King of the Jews. Hindi. Kasi wala siyang J. Yan. Ilocos Norte region. So ibig sabihin dito ay Jesus, yung CH ay Christ. Christ. Jesus Christ. Ito ay may, di ba may theology? Yung Theos is God. Greek. Kaya yung ano dyan is God. Okay? Theos. Huios. You. Yan ay son. Anak. Kaya ito ay anak. Son. Ito ay soter. Ibig sabihin ay Savior. Kaya Jesus Christ, Son of God and Savior. Jesus Christ, Son of God and Savior. Itong key, makikita mo yan sa suot ng pari kung minsan saan yung ganito. Yan. May Ito ganyan. tinatanong yan niya. Ano yan, kahulugan niya? Tinatanong ko ngayon. Anong sabi? Istinuro din sa atin yan, pero hindi ko na alam kung dahil nga nakalimutan ko na, pero sabi na. Ito yung yung Christ. Oo. Ito yung Christ. Hindi naman. Kaya lang yung titogram ng Kristo. First two, kasi yung pangalan ni Kristo is ganyan. Christos sa Greek. Ito yung kinuha yung dalawa. Dapat magamit tayo pala ng Greek. Christ pala yun. Oo, yan nga yung sinatinuro sa atin yan ni Father. Oo nga, ano po. Nandoon sa mga... At kung titingnan mo yung ganyan, kasi si Jesus ang sentro ng ano. Tingnan mo. Dito, si Jesus sentro. Nagsimula siya sa ilang mga alagad, 12, mga ganyan, di ba? Dumami ng dumami. Parang ganyan. So, may sinan. Dito naman yung si Adan ay parang siya yung hari, yung ama ng the father of humanity, di ba? Susunod ay si Abraham. Lumiliit. Ano si Abraham? Father of faith. Father of faith. Pero sino yung faith na yon? Hindi na yung buo. Ang kasama lang dyan yung mga Muslim, yung Hudyo, at saka yung mga Kristiyano. Sila lang naman ang tumitingin kay Abraham. Pagdating dito si Moses, wala na dyan yung tanggal na dyan yung Muslim. Hindi na sila nag-aano kay Moses. Tapos yan yung 12 tribes. May 12 apostles, may 12 tribes. Tapos si Moses.
Lumiliit na siya ng lumiliit. Hanggang sa kay Jesus Christ, lumaki na ulit. Si Jesus ang sentro. Kahit sa panahon, di ba? Yung 2012, ay, 1, 2, 3, hanggang ngayon, 2012. Di ba? Papalaki siya ng papalaki. Dito naman ay papalaki din. Going back. Di ba? Yung 1, 2, 3, 4, 5. 5 AD, BC, at saka AD. O, di ba? Magandang discussion. Ang ganda ng aming mahal na Ano araw, Domini? Ayun doon. Hindi ito after death. Hindi after death yan. Ayun. Anyo Domini pala yan. Ano? 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 Ano Domini? Ano? Anniversary? Taon? Anyo. Domini? Domino? Bawa. Domino bawa. Ano Domini? Ano Domini? Year of the Lord. Year of the Lord. Year of the Lord. 2015 AD. In the year of the Lord. Ay. Ang Dominos, nabanggit ko na yung Yours truly, Dominos. ni Father. Dominos is Lord. Dominos is kung the Lord be in. Ganun Diba? ang po kaya na Pag sinabing Domino, pag sinabing Domini, ibig sabihin of the Lord. Kasi wala silang preposition. Malalaman mo dito sa dulo. Pag ay yung dulo niyan, ibig sabihin of the Lord yan. Ano Domini. Halimbawa, ang SVD, Societas Verbi Divini. Ayan, Domino. Society of Actually, the Divine Word. Of the Para Divine palang hapon Word. yan, ah. Kaya ito, Domini of the Lord. Kaya ano Domini, Year of the Lord. Pag Domino, yan ay with, to, or by the Lord. basta o lang, Father. Pag o ang dulo, ibig sabihin, maaari siyang with the Lord, Like, ano to? to the Lord, by the Lord, for the Lord. For the Lord. So, Sige niya. Di ba merong AD, Father? Ano yung DC? Before Christ ang ano nila. Christ. Ayun. Oo. Bye. Alam niyo yung bakit Saragossa yung pangalan? Espanya. Saragossa. Yung probinsya. Kung ko binanggit ka, hindi ko tinitingnan na. Binanggit ko yung Mansiyata sa Kagabi Saragossa, di ba? Saragossa. Saragossa. God. Saragossa. Tar. Sarah. Si Sarah. Galing sa Cesar. Ah, Agosta is Agustus. Agustus Cesar, yan. Saragossa is Augusto Cesar. Dahil sinakop to ng mga Romano. So yung lugar na yun ay tinatawag na Cesar Augustus. Dahil siyempre pag ang bulol-bulol ng mga Cesar Augustus, nag-evolve yung ano. Yung Cesar Augustus ay si Saragus. Dahil dito nga binabawasan ng word nila. Tulad ng Taga-Ilog, naging Tagalog. Yung Maylacan dyan, naging Malacanang. Maynilad. Oo, Maynilad. Maraming beba. Ganon din yung Cesar. ano ganyan. Oo nga. Parang ano, refresh, no? Kasi kahit Maraming take it for granted, pati yung mga buwan, halimbawa, Kasi Lunes, bakit tinuturo Lunes? na, Oo. pag hindi mo babalikan eh. Hindi mo. Kaya ngayon nga si Father, ang Bakit ganda Lunes? Lunes is Luna. Luna. Tingnan Buwan, mo nga yan. Monday. Di ba moon? Moon. Monday. Moon. Monday. Sa Espanyol, Lunes. Kaya maganda. Lunar. Maganda pag magturo ni Father Martes, ng Mars.
Pero ang tawag sa Oo, kanya yung ay Zeus. Yung kay Zeus.